Ikaw, Amanda. Ikaw ang mas mahal ko sa inyong dalawa pero magbubunyi na sana ang aking mararamdaman, ngunit napawi ito sa sunod niyang sinabi. But I can promise to you that I will stay away from Leticia. Nakakuyom na sabi ni Liam. At eto na naman muli ang aking mga luhang ayaw tumigil sa pagpatak. Nakaupo pa rin ako sa sahig at nakapantay na siya ng upo sa akin. Bakit? Namamaos kong tanong. Huminga muna siya ng malalim, saka direktang tumingin sa aking mga mata. Dahil may anak kami, Amanda. Nalaman niyang buntis siya nung araw na umalis siya at nagtungong Amerika para doon manirahan at makapagtrabaho. Kasama rin niya ang kanyang pamilya, and that was 3 years ago. Unti-unting nanlabo ang paningin ko dahil sa labis na luha. Ang sakit-sakit, para akong pinapaso ng paulit-ulit at sinasaktan ng walang awa. Mahal? Mahal mo ko? Pero siyang pipiliin mo? Pinababalik mo ako sa iyo pero di mo siya pwedeng kalimutan? Dahil may anak na kayo? Puno ng hinanakit kong sabi sa kanya at nabahagulhol na lang ako ng iyak. Bakit kailangan kong maramdaman to? Mahal kita, Liam. Mahal na mahal pero bakit? Bakit ngayon pa na masaya na tayo? Nabubuo na tayo ng sariling pamilya. Bakit ngayon pa? Tanong ko na naman. Di pa rin siya sumasagot dahil naririnig ko ang pagiyak niya. Kailan mo pa nalaman na may anak kayo? Kahit ayaw ko marinig, ang kanyang sagot ay kailangan kong malaman. Last week. Pero Amanda, ikaw ang mahal ko. Di ko lang talaga kayang talikuran ang responsibilidad ko bilang ama sa anak namin. Paano naman kaya kami ni Diana? Sorry, Liam, pero buo ng desisyon ko. Hindi na ako babalik pa sa'yo. Call me selfish, I don't care. Dahil alam ko, as long nandiyan ang babaeng una mong minahal, hindi ako matatahimik sa bahay kung alis man kayo ng pamilya mo. I can see myself waiting for him to come home from his own family. Di ko kakayanin ang ganong pangyayari. Never in my lifetime na magugustuhan ko ang ganong setup. You choose again. Me and baby Diana. Or Leticia and your baby? Pikit mata kong sabi. Mga lang minuto pang lumipas at sa wakas sumagot na rin siya. At dahil sa sagot niyang yun, nagunaw ang pangarap kong magkaroon ng pamilya kasama siya. 5 taon nang nakalipas sa side ni Liam. It's been 5 years since I let go Amanda and baby Diana. Pero hanggang ngayon di ko pa rin sila nakakalimutan. Kamusta na kaya si Amanda? May boyfriend na kaya siya? May sarili na kaya siyang pamilya? Ano na kayang itsura ni baby Diana ngayon? Our marriage has been annulled already. Nagising na lang ako isang araw na may annulment papers na ang nag-aantay sa akin na pirmahan. My parents already know the truth. Yung pag-hire ko kay Amanda bilang asawa ko, alam na nila. At first, syempre, nagulat sila. But in the end, natanggap rin nila. Pero huli rin naman ang lahat. Wala nang babaeng mahal ko. Hinayaan kong makaalis sa piling ko. Since that night, di ko na nakita o nakausap man si Amanda o kahit sinong taong malapit sa kanya. Miski na si Bea na nagtatrabaho sa kumpanya, bigla na lang ring nag-resign at di ko alam kung nasaan man siya pumunta. At pati na rin ang tinutuluyang kondo ni Elizabeth, wala na ring tao. Ang sabi, ibinenta na raw ni Elizabeth ang kanyang unit dahil alis na ito ng bansa. Pero di ko rin naman nalaman dahil labag yun sa rules ng condominium. Sa tuwing naaalala ko ang gabing yun, di ko akalain na buhay at ligtas pa akong nakauwi sa bahay namin. You choose again, me and baby Diana, or Leticia and your baby? Tanong ni Amanda sa akin. Napapikit na lang ako dahil pinapakiramdaman ko ang aking puso kung sino ba ang pipiliin ko. Pero mas nangingibabaw ang pagkasabi kong maalagaan ang aking 2 years old baby boy na ngayon ay nasa 7 taong gulang na. I'll choose my baby Amanda. I'm sorry pero I can't let go of the opportunity to take care of my son. And with that, tumalikod na ako at dire-diretsong sumakay sa kotse ko at nag-drive pa uwi ng bahay namin. Daddy!
Naputol ang aking pagmumuni-muni nang tawagin ako ng aking anak na si Lyndon. Leticia get his name. Obviously from my name. Yes, big boy? Tanong ko habang ginugulo ang kanyang natural na magulong buhok. Mommy called and she said that she's on her way to fetch me. Yes, hindi kami nagsasama ni Leticia. I explained to her na hindi na namin maibabalik pa sa dati ang aming relasyon. Sa una, hindi niya pa matanggap pero kalaunan rin naman, natanggap rin naman niya. Okay, so let's fix your things. Sumang-ayon rin naman agad ang anak ko at sabay kaming nagtungo sa kwarto. Tuwing Saturdays up to Wednesdays ay narito sa akin ang anak ko. At the remaining days naman, kay Leticia siya. I love you, Daddy. Napangiti naman ako ng malapad dahil sa kalambingin ng anak ko. I love you too, son. Sa side ni Amanda. It's been 5 years since that day. Ang araw na gustong gusto ko nang makalimutan. Pero hindi ko magawa. Paano ko ba naman makakalimutan yun? Lalo na ang lalaking mahal ko pa rin hanggang ngayon. Kahit ganun ang ginawa niya sa akin, mahal na mahal ko pa rin si Liam. Ang lalaking mang iwan sa akin ng isang anghel. Yes, I'm pregnant. Nabuntis ako ni Liam. Nung nalaman ko na buntis ako, sobrang saya ko. Pero di ko rin maiwasang makaramdam ng takot na baka pag lumaki ang bata, kunin na lang niya sa akin ang anak ko. Kaya naman sinabi ko kay Elizabeth at Bea ang desisyon ko. Alam na rin ni Bea ang kalagayan ko noong mga panahon na yun. Kaya naman, lagi siyang nandyan palagi sa tabi ko. Pupunta tayo ng London. Doon ka na manganganak, Amanda. I can trust too. The life of my inaanak here. Baka nga pag dito pa kayo o tayo manirahan, bigla na lang kunin ang anak mo. Kaya noon, napagdesisyonan namin na umalis patungong London. Umalis na si Bea sa kumpanya nila Liam. At pati na rin si Elizabeth ay nag-transfer na sa London branch ng kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Lalim yata ng iniisip natin na. Naputol ang aking pag-reminisce dahil kay Elizabeth. Wala itong pasok ngayon dahil leave niya. Umiling lang ako at ngumiti ng tipid. Si Liam na naman ba? Ay nako Amanda, 5 taon na nakakalipas. Tingin mo naalala ka pa rin nun? At hello, annulled na kayo ng 2 taon. Napangiti naman ako ng malungkot sa sinabi ng aking kaibigan. Oo nga no, 2 taon na kaming annulled. Pero naaalala pa kaya ako ni Liam? Kahit na may pamilya na siya? At bakit hindi ka pa mag-boyfriend uli? Or much better, mag-asawa? Nako Amanda, tumatanda ka na. At naghahanap na rin si Akiro ng kalinga ng isang ama. I named our son Akiro Lloyd Navarro. Kahit naman na-annulled na kami ni Liam, ay karapatan pa rin ni Akiro na gamitin ang surname ng tatay niya. Nandiyan naman si Marky pero bakit ayaw mo pa rin makipagrelasyon dun sa tao? Singit naman ni Bea. Nandito na pala ang kaibigan. Ang aga mo naman yatang mag-lunch break at nandito ka na. Tanong naman ni Elizabeth. Umalis kasi si boss at binilinan ako na bukas na lang daw ako bumalik dahil may pupuntahan pa raw siyang importante. Nanunod yung ngumiti ang dalawa habang nakatingin sa akin. Napairap na lang ako. Nasaan ba si Marky? Nasa taas na, nakikipaglaro kay Akiro. Sagot naman ni Elizabeth at ngumiti. Hay, ewan ko sa inyong dalawa. Tawagin niyo na lang sila at si Diana sunduin mo na Elizabeth. Maghahanda lang ako ng table para makapag-lunch na rin tayo. Sabi ko at saka iniwan na sila roon. Lagi na lang kaming tinutuksong dalawa ni Marky. Dati kasi nangliligaw sa akin si Marky. Pero bago pa mahuli ang lahat, pinahinto ko na. Ayaw ko naman siyang paasahin dahil hindi pa rin naman ako nakaka-move on kay Liam. Simula nung pumunta kami rito sa London, si Elizabeth at Marky ang tumulong sa akin. Kakilala niya naman si Marky, nakababata pala niya. Noon na nag-migrate lang siya rito. Kaya malaking utang na loob ko sa kanila, lalo na kay Marky na ngayon, tumatay yung tatay kay Akiro. Pero alam naman ni Akiro na hindi niya totoong daddy si Marky. Matalino naman ang anak ko, kahit 5 years old pa lamang siya, nakakaintindi na siya. Si Diana naman, ngayon ay 6 na taong gulang na. Nag-aaral na siya sa isang daycare center rito sa amin. At sa susunod na pasukan, ipapasok ko na rin si Akiro doon. Nakuha ni Akiro ang mga mata, kilay at itsura ng buhok ni Liam. Samantala, ang nakuha niya sa akin ay ang itsura ng labi ko lang. Kaya, paano ko makakalimutan si Liam?
Kung sa araw-araw, nakikita ko ang little version niya. Matatanggap ko naman ang anak niya kay Leticia. Pero sa nakita ko noon sa restaurant, nagkaroon na ako ng doubt kay Liam na ako nga talaga ang mahal niya. Pero kahit na gano'n ang nangyari, eto ko eh. Mahal na mahal pa rin si Liam hanggang ngayon. Sa side ni Liam. Pare, tama na yan. Wala namang magagawa yung paglalasing mo. Hindi ka nababalikan ng asawa mo. Pangangaral sa akin ni Chris. Napangiti na lang ako na malungkot. Tama nga si Chris. Hindi na ako babalikan pa ng asawa ko. Mas pinili ko si Lyndon kaysa sa kanya. Pero mas nanaig kasi sa akin ang kagustuhan na maalagaan ang aking sariling anak. Kailan mo pa nalaman na may anak na kayo? Tanong sa akin ni Amanda na puno ng hinanakit. Last week. Pero Amanda, ikaw mahal ko. Di ko lang talaga kayang talikuran ang responsibilidad ko bilang ama sa anak namin. Sagot ko noon. Pina-DNA test ko muna ang sinasabi ni Leticia na anak raw namin na si Lyndon. Binayaran ko ng malaki ang pagpapa-DNA para makuha ko kaagad at makalipas ang 1 linggo, nakuha naman. Kaya matapos kong makuha ang resulta, nakipagkita agad ako kay Leticia para sabay naming malaman ang resulta ng DNA. At nung mabasa ko mismo ang positive na result ng DNA, labis akong natuwa, nalungkot at lalong-lalo na ang natakot. Natuwa ako dahil tatay na ako. Nalungkot ako dahil 2 taon na pala akong may anak. Hindi ko man lang alam. At natakot ako dahil paano ko to papaalam kay Amanda. Matatanggap kaya niya ang anak ko? Yan ang mga katanungan na gumugulo sa akin pagkabasa ko ng DNA. May anak na ako? Di ako makapaniwalang nagtanong kay Leticia. Yes, Liam. May anak na tayo. Nag-doubt ka pero okay lang. I understand. And I'm really sorry for hiding our son. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob makabalik dito sa Philippines. I'm really sorry. Naiiyak niyang paghingi ng tawad sa akin. Nilapitan ko naman siya at inalo. Pshh. It's okay, Leticia. Ang importante ngayon, makilala niya ako bilang ama niya at mapakilala ko siya sa asawa ko. Bigla siyang nag-angat ng tingin sa akin. Oh, what? May asawa ka na? Di niya makapaniwalang sabi. Yes, Leticia, may asawa na ako at may isa akong adopted baby girl. Gusto ko muna makausap ang asawa ko tungkol rito at alam ko naman na matatanggap niya ang anak natin. Paliwanag ko sa kanya. No, Liam, akin ka lang. Di ba mahal mo ako, di ba? Sabi mo ako lang. Pero bakit ngayon meron ka ng asawa? At saka, totoo mo ang anak si Lyndon. Kaya kami dapat ang piliin mo. Hiwalay mo na ang asawa mo. Puno ng tapang na sabi niya. Biglang nag-init ang ulo ko. Hinding-hindi ko hihiwalay ng asawa ko, Leticia. Never. Matapang kong sagot sa kanya. No, alam kong ako mahal mo. Ako pa rin ang mahal mo, diba? Sabi niya at bigla akong hinalikan. At first nagulat ako. I was caught off guard kaya natulak niya ako paupo at umupo siya sa akin. I miss your kiss. Liam. Bulong sa akin ni Leticia at hindi ko namalayan na tumutugon na pala ako sa paghalik kay Leticia. I even removed her clothes. Kaya nakita kami ni Amanda sa ganung tagpo. At ngayon nagsisisi ako. I regret everything. Simula noong nakita ko si Leticia at sinabi niya sa akin na may anak kami, hanggang sa napatunayan ko na akin ang bata. Lahat ng pagkakataon na masabi ko lahat iyon sa asawa ko hindi ko ginawa. Kaya ako ang may kasalanan sa lahat. Hindi ko masisisi si Amanda na iwan ako dahil alam ko kung hindi niya kami nakita sa ganong tagpo, matatanggap niya ang anak namin ni Leticia. Hey pare, fix yourself. Imbis na magpakalasing ka dyan, umuwi ka na at magpahinga para hanapin ang asawa mo. You give to her the annulment she wants. Or should I say the fake annulment papers you sent back to her lawyer. Nakangising sabi ni Chris. Yeah, right. Peke lang ang annulment papers na binalik ko sa abogado ni Amanda. Dahil hindi ako hibang na basta nalang pakakawalan ng asawa ko. I know time heals. And I just really hope, na mapatawad ako ng asawa ko sa kalokohan ko noon. Kaya sa mata ng batas, sa mata ng tao at lalong-lalo na sa mata ng taas, may karapatan kang hanapin at ibalik sa iyong asawa mo. You already missed the chance. Dahil sa kalokohan mo, kaya pinili na lang ng asawa mo na hiwalayan ka.
kaysa sa sumama sa'yo nang may pagdududa dahil sa nakita niya. Sige pre, alam ko naman kaya mo pang mag-drive pa uwi, kaya mauna na ako. Marami pa akong kailangan gawin sa opisina eh. Saad ni Chris bago tuluyan ang umalis ng resto bar. Yeah, Chris is always right. Bakit kaya wala pa itong girlfriend sa ganung magaling itong mag-advise at magsabi ng words of wisdom? Naiiling na tanong ko sa sarili. Sa side ni Amanda. Amanda! Napatingin ako kay Elizabeth nang tawagin niya ako. Yes? Sagot ko at binalik ang aking atensyon sa pagtatype ng email na isesend ko sa mga empleyado ko. I'm now the CEO of a clothing line. Actually, hindi lang naman sa akin to. Kay Marky rin ang kumpanyang ito. Marky is the president of the company dahil may isa naman siyang company na focus on building condo, hotels, and many more. And Marky is the president of the company because I insist. Because without him, I don't have the company that keep our life stable and comfortable. And because he's the one who helped me to make our business grow at makilala ng buong London at pati na rin ng ibang bansa, I named the company Amanda Fashion. Marky and Elizabeth helped me with this. Elizabeth is a professional makeup artist. So, marami siyang kakilala ng mga models and iba pang fashion event organizers. Kaya, pag may bago akong designs na inilalabas, ang kaibigan ko at ang kaniyang team ang nagme-makeup sa mga models ng company na mga kakilala ni Elizabeth na mga aspiring models. Then the company, or I should say, Marky's sister, Ava, help us to have workshops for the aspiring models that we hired. Mga aspiring ang kinuha namin dahil tulad nila na nagsisimula pa lang naman ang aming business. So, why not na habang sila ay nakikilala rin ang brand ng kanilang mga minomodel na suot. So after 3 years, ito na, I'm so successful businesswoman. Thanks to Marky, Bea, Ava and Elizabeth for helping me. Lalo naman si Akiro at Diana. Siya ang inspirasyon ko. Sila, for 5 years, being here in London, marami na ang nagbago. My first year in London is a big challenge for me. Siyempre, kakapanganak ko pa lang kay Akiro. So, I should work in order for me and my son to live. Also, ayaw ko naman na umasa kay Bea at Elizabeth na nagtatrabaho na ngayon sa company ni Marky. Well, si Bea lang naman nagtatrabaho bilang secretary ni Marky, while Elizabeth being the professional makeup artist sa company ko. Doon siya nakabase ngayon. Ang company ni Ava, Marky's sister, ang dating pinagtatrabahuhan ni Ava nung lumipat kami rito sa London. Kaya me and Marky were business partners. At kahit kaming dalawa ang mayari nito, our name is still anonymous to people, especially our customers. Pinalabas na lang namin na isa itong company na pagmamay-ari ni Ava, and the board of members also know what are the things that they should do in order for them to earn money from the company. Kaya walang nakakalabas na kahit anong pangalan sa media. Also, the investors knows me and Marky. Pero syempre, mag-i-invest ka muna in order for you to know kung sino talaga ang mayari ng company. Maski na rin ang mga models at lahat ng empleyado, they know me. But they didn't know na ako talaga ang boss nila. Ang alam lang nila ay I designed all the clothes that they're making and modeling. And business is business. Nakalahat sa contract na bawal lumabas ang name ng CEO. Okay lang kahit na ang pangalan ni Marky ang lumabas. At least, it's okay. After all, kilala na ng mga tao na kapatid ni Marky, si Ava, ang may-ari ng company. But sa totoo lang, Ava is just helping me. She knows my story. Lahat naman sila eh. I'm doing this all because I don't want Liam to know my whereabouts. At isa pa, the company is already gaining a lot of attention from people around the globe. So it's not far from possible to me and Liam will meet again after 5 years. Are you sure sasama ka talaga kay Marky? Napatigil naman ako sa pagtatype at tumingin sa kanya. Yes, Elizabeth, I'm sure na sasama ako kay Marky. After all, itong seminar na pupuntahan namin, makakatulong sa paglago ng kumpanya. At siguro, ito na yung time para naman bumalik na ako sa Pilipinas. A-attend ako sa isa sa pinakamalaking seminar ng mga businessman sa buong mundo. And napag-isipan ko na sumama kay Marky dito. Total, kailangan ko rin naman na maging mas mulat sa mundo ng business para naman mas lumago ang Amanda Fashion Company.
Paano pag nakita kayo ni Liam? Anong gagawin mo? I knew it. Nag-aalala lang to sa akin. Elizabeth, I'm fine. Don't worry, iiwan ko naman sa'yo si Akira, diba? And si Diana rin, kaya I can handle myself kung ano man ang mangyari. And you know what? Napag-isipan ko na rin na, so what kung magkita kami ni Liam? Ang mahalaga, hindi niya makita si Diana, lalo na si Akira. Because I'm sure, mata pa lang ang makita niya kay Akira. Malalaman na niyang siyang tatay nito. Basta whatever happens be brave, Amanda. Tatagan mong sarili mo. I know that napatawad mo na siya. Just don't forget to not to fall again with his traps. Kasi Amanda, masakit masaktan sa pangalawang pagkakataon. Grabe, Elizabeth, ang bitter mo talaga. Sino ba lalaking dahilan ng bitterness mo, Aber? Don't change the topic. Masungit niyang sabi at umiwas ang tingin. Tapos na tayo sa unang topic, Elizabeth. Ano ka ba? Inirapan lang niya ako at lumabas na ng kwarto ko. Bitter talaga. Sino kaya ang dahilan ng pagka-bitter ng best friend ko? Bye-bye, Mommy. I'll miss you. Iyak ni Diana sa balikat ko. Ate, pupunta lang si Mommy sa seminar and after 5 days, you'll wake up na katabi na ako, okay? Don't cry na. Alagaan mo si Baby Akira, Wika ko. Yes, Mommy. I will. Ingat po kayo ni Tito Marky doon. She said and kissed my cheek and hugged me. Mimi, carry me. Napatingin naman ako kay Akira na hawak ni Marky ngayon. Behave lang, Akira, okay? Tumango lang siya at niyakap ako. It's hard for me to leave them too, but I have to. At isa pa, I'm thinking of having a closure with Liam. If and only if na makita kami doon. Para na rin sa peace of mind ko. O siya, sige na, pumunta na kayo sa airport, baka malate pa kayo. Sabi ni Bea. Ilang sandali pa na nagpaalam ay hinatid na kami ng driver ni Marky sa airport. I have this feeling na something will change once I go to Philippines. Are you okay? Marky asked me. Tumango lamang ako and give my genuinely smile. Bahala na kung anong kakalabasan ng muli kong pagbabalik sa lugar na nagbigay sa akin ng kasiyahan at sakit. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po.